Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Nagising na alas 5 ng umaga, madaling araw, no? So, kasabay na natin dito sa ating daily devotion. So, bago po tayo magpatuloy, happy birthday po sa isang matalik na kaibigan, no? Si Pastor RJ Tan. So, I hope maging malaking pagpapala sa iyo itong taon na ito at maging pagpapala ka palalo sa maraming mga tao. So, tuloy po natin yung ating talakayan po patungkol sa Encounter God, Life-Changing Moments. Alalahanin po natin, ang Diyos, siya ay Diyos na buhay na pwede nating makaengkwentro. Ibig sabihin, pwede mo talagang makatagpo ang Diyos. Siya yung Diyos na buhay, nakikinig sa ating mga panalangin. Hindi siya pipe, na hindi siya kayang mag-communicate, mangusap sa ating mga puso. Hindi siya bulag na hindi tayo nakikita, hindi siya bingin na hindi niya tayo maririnig. Ang Diyos ay buhay na pwede nating makatagpo. At sa tuwing makatagpo natin ng Panginoon, talagang merong mababago sa ating mga buhay. So, tunghayan po natin dito sa Isaiah chapter 6, yung enkwentro ni Isaiah, propeta Isaiah sa ating Diyos. Now, sabi po rito sa verse 5, isang verse po yung tatalakayin natin ngayon, and then tomorrow ulit, no? Balikan natin si Isaiah. Sabi po rito ni Isaiah, "Woe to me, I cried, I'm ruined, for I'm a man of unclean lips, and I live among a people of unclean lips. And my eyes have seen the King, the Lord Almighty." Sinabi ko, nakakaawa ako, tiyak na mapapahamak ako, dahil ako'y may makasalanang labi, at naninirahan ako sa piling ng mga taong makasalanan din ang mga labi. At ngayon nakita ko ang hari, ang Panginoong makapangyarihan. So yung unang teaching po natin ngayong umaga, encounter with God is a humbling experience. Kapag na-enkwentro mo yung Diyos, magkakaroon ka talagang mapagpakumbabang puso. Tingnan po natin dito sa Isaiah chapter 6. Ito po yung mga naunang talata. Sabi dito, noong taon ng pagkamatay ni Haring Uzziah, nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa napakataas na trono. Alam niyo po yung salitang nakita rito, tapos Diyos yung nakita mo, ikamamatay mo to, lalo-lalo na sa kultura nila, no? Alam nila sa sarili nila, pag nakita mo yung Diyos, ikamamatay mo. Nasabi po rito, nakaupo sa napakataas na trono. Ibig sabihin, merong Diyos na naghahari. Kahit mamatay pa yung mga hari na mga tao, mga presidente, hindi mamamatay yung Diyos. Merong laging Diyos na naghahari. So sabi niya dito, ang mahabang damit niya ay tumatakip sa buong templo. May mga makalangit na nilalang, yung mga seraphim. Pag sinabi nating seraphim, mga makapangyarihang anghel to. Pag sinabi nating seraph, mga burning. It means to burn. Siguro na mga nagliliyab na nilalang tong mga to, no? Mga makalangit na nilalang, sa gawing ulo niya lumilipad. Tapos ang bawat isa sa kanila ay may 6 na pakpak. Ang 2 pakpak ay nakatakip sa kanilang muka, ang 2 ay nakatakip sa paa, ang 2 ay ginagamit nila sa paglipad. So, I don't know, I'm not sure kung ano exactly itsura ng mga seraphims, pero definitely mga nakakatakot na mga nilalang ito. Mga warriors, mga naglalagablab na mga nilalang. Now, sabi ni Isaiah, nakita ko yung Diyos nakaupo sa kanyang trono, mayroong mga seraphim lumilipad sa kanyang bandang ulunan. At sabi po rito, sinasabi ng mga seraphim, ng mga lumilipad na yon, na banal-banal ang Panginoong makapangyarihan. Ang kapangyarihan niya ay sumasakop sa buong mundo. Banal-banal. Holy, holy. Nung nakita ni Isaiah yung mga seraphim na yon, nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos. Sinabi ko sa sarili ko, sabi rito, nakakaawa ako. Ito na po yung talata natin. Pagkatapos niyang ma-encounter yung Diyos, yung kaluwalhatian ng Diyos, ang nakita niya yung sarili niya, sabi niya, nakakaawa ako. Ikamamatay ko to. Tiyak na mapapahamak ako. Dahil ako'y may makasalanan labi at naninirahan ako sa piling ng mga taong makasalanan din ng mga labi. At ngayon nakita ko ang hari ng Panginoong makapangyarihan. Pag nakita mo yung Diyos, ikamamatay mo. No? So, yung una po natin katuran, encounter with God is a humbling experience.
yung privilege na makita mo yung Diyos sa kanyang kaluwalhatian, very humbling experience, no? Parang makikita mo kung gaano kakaliit at hindi lang yun, gaano ka makasalanan. Kaya pangalawa po natin, encounter with God is seeing our true selves. Unang-una, magpapakumbaba tayo. Mawawala yung mga kahambugan natin, mga kayabangan natin, mga bagay na pwede natin ipagmalaki sa mga tao sa paligid natin. Nakapag-travel tayo around the world, nakabili tayo ng mga magagarang sasakyan, no? Magagarang relo, maraming alahas, nakapag-abroad, kung ano mga pwede natin ipagmalaki. Lahat yun malulusaw. Pag naikwento natin yung Diyos, nakita natin yung kaluwalhatian niya. Pangalawa, makikita natin yung ating mga sarili na tayo pala'y makasalanan at kahabag-habag, kalunos-lunos sa harapan ng Diyos. Sabi po rito ni Isaiah, nakakaawa ako, tiyak na mapapahamak ako dahil ako'y may makasalanang labi. So kapag na-encounter natin yung Diyos, yung kanyang kaluwalhatian, yung kanyang kabanalan, makikita rin natin kung gaano tayo makasalanan. Makikita natin yung totoo nating kalagayan sa ganang ating mga sarili. Ibig sabihin, nakita mo yung, ang problema kasi ang nakikita natin puro tao eh. Minsan madalas natin nakikita mga taong mas mababa sa atin, kaya piling natin ang taas-taas natin. Pero pag nakita natin ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo, pag nakita natin yung kaluwalhatian ng Diyos, makikita natin kung gaano tayo kaliit na wala pala tayong may pagmamalaki sa harapan ng Diyos. So, encounter with God is a humbling experience. Encounter with God is seeing our true selves na makasalanan na dapat mapahamak. Pero at the same time, encounter with God is a grace encounter. Tingnan niyo po rito, sabi po rito, pagkatapos lumipad ang isa sa mga makalangit na nilalang papunta sa akin, may dala siyang mga baga na kinuha niya sa altar. Inilapit niya ang mga baga sa aking bibig at sinabi, hinipo nito ang iyong bibig at wala ka ng kasalanan dahil pinatawad ka na. So isipin niyo po, ito si Isaiah po ito si Isaiah. Kumbaga si Isaiah, propeta, banal na tao na yan. So much better than us, no? Pero nakita niya yung sarili niya, makasalanan pa rin, mapapahamak. Pero nakita niya rin po at the same time yung biyaya ng Diyos na merong isang anghel lumapit sa kanya, may dalang baga, pinaso yung kanyang yung bibig at sinabi, wala ka ng kasalanan, pinatawad ka na. That's the grace of God. Yung kung hindi niyo po napapansin, ito pong nangyari na to, merong baga, merong altar. Ito po ay sumisimbolo lamang or foreshadowing ng time will come. Jesus Christ will come and He will die on the cross. Yung dugo niya ang maghuhuga sa ating mga kasalanan. Yung altar yan, yung cross ng Panginoong Jesucristo. And by the way, si Jesus nandito rin sa Isaiah chapter 6, no? Sabi nga rito sa John chapter 12 verse 41, sinabi ito ni Isaiah sapagkat nakita niya ang kaluwalhatian ni Jesus o kaluwalhatian ng Diyos at nagpahayag siya tungkol kay Jesus. So, sino yung nakita ni Isaiah? Yung kaluwalhatian ni Jesus or kaluwalhatian ng Diyos at nagpahayag siya tungkol kay Jesus. So, makikita natin po rito yung grace ng Panginoon na karapat dapat si Isaiah mapahamak, nakakaawa siya, kalunos-lunos yung kanyang sitwasyon, pero imbis na mapahamak siya, ang sabi sa kanya, wala ka ng kasalanan, pinatawad ka na. Bakit? Merong baga, merong altar. Sa atin po, merong dugo ni Kristo, merong krus, at dahil doon, pinawalang sala tayo. Tayo po ay wala ng kasalanan. Yan po ay biyaya ng Diyos. So, encounter with God is a grace encounter. Kaya po pag nakilala mo ang Panginoon, makikita mo yung kanyang kabutihan na inibig ka niya. Kahit na hindi tayo karapat-dapat sa kanyang pag-ibig, ang dapat sa atin parusa. So ano po yung application natin dito? Number 1, be humble at all times. Pag tinignan natin yung istorya ni Isaiah, si Isaiah na yan propeta na ng Diyos yan Kung meron man taong banal, dapat si Isaiah yun hindi tayo. Si Isaiah maganda, malapit na sa Diyos yan Pero pagdating kay Isaiah, Lord, kaawa-awa ako, mapapahamak ako. Tapos tayo magyayabang, no? So, be humble at all times. Wala po tayong may pagmamalaki.
Kahit pag gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa, hindi pa rin natin may pagmamalaki. Hindi pa rin sasapat yon sa harapan ng Diyos. So we need to be humble at all times before people, before our family members and friends, before our churchmates, at lalo-lalo na before our God. Kaya dapat yung mga Christian, sila yung pinaka-humble na tao sa buong mundo. Bakit? Kasi meron silang kinikilalang Diyos. At sa harapan ng Diyos, wala tayong may pagmalaki. Number 2 po, repent and recognize our true selves. Kailangan makita natin yung sarili natin eh. Yung sarili nating quote-unquote righteousness, hindi sasapat yan sa harapan ng Diyos. Kahit anong gawin natin pagpapakabuti, hindi natin pwedeng sabihin, Lord, naging mabuti ako. Wala tayong pwedeng isumbat sa Panginoon eh. Hindi natin kayang sabihin sa Panginoon, Lord, gumawa ka ng mabuti, nagpatayo ka ng mga churches, tumulong ako sa kapwa ko, maraming nakinabang doon sa aking paglilingkod. Wala tayong may pagmamalaki sa harapan ng Diyos. Tayo lahat ay nagkasala na nararapat parusahan. Kaya po kailangan maunawaan natin ano ba talaga yung totoo nating status. Tayo yung mga taong walang pwedeng may pagmalaki. Sa halip, dapat tayong tumanggap ng kaparusahan sa Diyos. Sapagkat lahat tayo ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pag tinignan natin ating mga sarili, ang kailangan natin pagsisisi. Kaya ang tanong, ikaw ba nagsisi na sa iyong mga kasalanan? O meron kang mga ginagawa na dapat mong pagsisihan? O meron kang nasabi at patuloy pang sinasabi? Meron kang behavior na patuloy pang ginagawa na sa tingin mo dapat mong pagsisihan? You have to do it right now. You have to repent right now. We have to recognize our true selves. Now, sa panahon na maunawaan natin yung ating sarili, sa panahon na inamin natin sa Panginoon, Lord, makasalanan po ako, dyan lalo natin mararanasan ang biyaya ng Diyos. Kasi ang biyaya ng Diyos, ang grace ng Diyos ay para lamang sa mga makasalanan. Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo, naparito ako hindi para sa mga matutuwid, hindi para sa mga magagaling, kundi para sa may mga sakit, para sa mga taong makasalanan. Kung sinasabi mo na hindi ka makasalanan, hindi mo kailangan si Kristo. Sapagkat si Kristo ay para lamang sa mga makasalanan. Kaya kung inaamin mo na nagkasala ka, Jesus Christ is for you. Jesus Christ came for you. And that's the grace of God. Number 3 po, always acknowledge the grace of God. Pag merong magandang nangyari sa buhay mo, salamat Panginoon. Biyaya mo ito. Never mong sabihin, Lord, I deserve this. No, hindi natin pwedeng sabihin na sa Panginoon na, Lord, karapat dapat akong tumanggap ng mabubuting bagay sa inyo. Walang taong karapat dapat. No one is deserving. Kung ikaw binigyan ka ng Panginoon ng trabaho, hanap buhay, maayos na pamilya, binigyan ka ng asawa, binigyan ka ng mga anak, hindi natin pwedeng sabihin, Lord, I deserve this. Kasi lahat ng tinatanggap natin sa Diyos, biyaya niya. Hindi tayo karapat tumanggap ng kabutihan ng Diyos, ng biyaya ng Panginoon, ng blessings, pagpapala. Kung ano man ang meron tayo, hindi natin deserve yun. Pero patuloy na binibigay sa atin ng Diyos, sapagkat yung Diyos natin, Diyos na mapagbiyaya. Kaya dapat lagi nating ina-acknowledge, Lord, sa iyo galing to. Thank you. Grace lang ng Panginoon. Lahat ng nakakamta natin. Kung may accomplishment man tayo sa buhay, hindi natin pwedeng ipagmalaki yon. Dahil yon ay biyaya ng Diyos sa atin. At walang nanggaling sa atin. So, para po sa ating discussion, why is God's grace central to our Christian life? Bakit nga ba yung biyaya ng Diyos, yung grace, sentro ng ating Christian life? Unang-una, yung salvation natin, it is not by works eh. It is by the grace of God. At bukod doon, lahat pa ng tinatamasa natin ng mga spiritual blessings, even material blessings, they are all God's grace. At ang pinagmamalaki natin, hindi yung mga patungkol sa atin. Ang lagi natin pinagmamalaki yung biyaya ng Diyos na nararanasan natin araw-araw. So let's always acknowledge the grace of God. And para sa discussion natin, why is God's grace central to our Christian life? Para po sa ating panalangin, Father, thank you for your grace. You withhold the punishment I deserve, and yet you gave me the love I do not deserve. Lord, thank you because Jesus died and rose again in order to save me and give me a new life.
In return, I want to spend the remaining days of my life worshiping you, serving you, and loving you. In Jesus' name. Kung meron po kayo natutunan sa devotion natin na to, paalam niyo po sa comment section. At huwag po natin kalimutang ibahagi ito sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotion.